Part 5. This past few days ay hindi maganda ang pakiramdam ni Andrea dahil may mga alaala na bumabalik sa kanya. Tumayo ang dalaga at nagtungo sa banyo. She wants to take a cold shower. Nasa ilalim siya ng malamig na tubig nang may alaala na bumalik sa kanya. Siya at si Miguel ay kasal 5 years ago nung second year college pa siya. Miguel confessed his feelings at nag-aya na magpakasal sila sa judge. "Please, take good care of our daughter, Miguel." Her mother was crying because she's now married. Kita niya ang ama niya na ngumiti at pumalakpak habang nakatingin sa kanya nakatabi ang asawa sa harap ng judge. Wala naman ang kakambal niya dahil may lakad ito ng araw na yun. Months after, nabalitaan niya na buntis siya sa unang anak nila ni Miguel. Sobrang saya niya ng sandaling yun at masaya niya na ibinalita yun sa kanyang asawa. "Really? Yes! Thank God! I'm gonna be a daddy!" Andrea was so happy seeing her husband happy and contented. But months after that, she heard the bad news na naaksidente ang pamilya niya at namatay. She was so sad at palagi na lang umiiyak nang malaman ang nangyari sa pamilya. June 27. Kabuwanan na niya at kasama niya ang kakambal sa ospital. Hindi yun alam ng asawa niya dahil nasa business ito. "Manganganak na ako, ate!" Halos pasigaw niyang saad, kaya nagmamadali si Pia na magpunta sa ospital. Nang manganak si Andrea, nasa isang malaking silid na siya. Hindi niya maaninag ang silid dahil hindi siya masyadong makadilat dahil ang bigat ng mata at katawan niya. "Ikaw ang papalit kay Andrea, Pia. Dalhin mo yung anak nila at dun mo kukunin ang mga yaman ni Miguel." Gulat si Andrea sa narinig. Ang tito niya yun. Anong balak nilang gawin sa mag-ama niya? Biglang kinabahan si Andrea sa narinig. Gusto niyang idilat ang mata at ibuka ang bibig para magsalita, pero hindi niya magawa. "Hindi ko pwedeng gawin yun, tito. Masaya na ang kakambal ko sa kung anong meron siya." Kilala niya ang boses na yun ng kakambal. Ngunit isang malakas na sampal ang iginawad dito ng tito niya. Gusto niyang sumigaw at magwala dahil sinampal ang ate niya. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong kay Miguel pero wala siyang magawa. Dahilan para mangilid ang luha niya. Narinig ni Andrea ang iyak ng isang sanggol, hindi kalayuan sa kinihigaan niya. Ang kanyang anak. "Gawin mo ang gusto ko, Pia, kung ayaw mong mawala ang kakambal mo at ang anak niya." Rinig niya ang galit na boses ng Tito Brando nila. Naramdaman niya ang paglapit ng kung sino sa gawin niya at ramdam din niya ang hininga nito at paghikbi. "Andrea, patawarin mo ko. Gusto ni Tito Brando na magpanggap akong bilang ikaw para nakawan ng asawa mo. Hindi ko sana to gagawin pero pag hindi ko ginawa, magiging delikado kayo ng anak mo. Alam kong naririnig mo ko, Andrea. Hingi ako ng tulong sa asawa mo. Babalikan kita." Saad ni Pia. Pero may narinig siya na parang hinampas ng kung ano. Dahil nang makadilat at galaw siya, ay nakita niya si Pia, ang kakambal na walang malay. Lalapitan niya sana ang kakambal nang may pumalo rin sa ulo niya, dahilan ng pagkakoma at malimutan ang mga alaala. At yun ang araw na huling nakita ni Andrea ang kapatid na si Pia dahil nagising na lang siya na nasa probinsya na siya sa Cebu kasama ang tito at tita niya saka ang brother-in-law nito at doon nagsimula na ang pananakit sa kanya. All her memories of the past was back. Malinaw na malinaw sa kanya ang mga alaala na kinalimutan niya. She forgot about her husband and daughter. Sa dami-daming pwedeng kalimutan, bakit ang anak at asawa pa niya? Almost 5 years siyang nagtiis.
She left her daughter and husband to her twin sister habang siya ay sinasaktan ng mga taong inakala niyang pamilya. Bakit kasi nawala ang family nila? Bakit kami pang magkambal ang nagsuffer ng ganito katagal? Nadamay pa ang kakambal niya, pati na ang asawa na wala man lang kaalam-alam sa mga ginawa ng masasamang tao na tito niya. Pinikit ni Andrea ang mata at tinakpan ang tenga habang iyak ng iyak sa ilalim ng shower. Gusto niyang saktan ang sarili dahil wala siyang nagawa para sa pamilya niya. "Ano ba, Andrea? Open the door!" Sigaw ni Miguel habang katok ng katok sa pintuan ng banyo. "If you don't open this door on a count of 3, I will break it!" Galit na may pag-aalala na sigaw ni Miguel. Hindi narinig ni Andrea ang sigaw ng binata. Wala siyang pakialam sa paligid dahil iyak lamang siya ng iyak ng sandaling yun. Miguel broke the door without counting at nakita niya si Andrea na nakaupo sa ilalim ng shower. Takip ang tenga at nakapikit. Miguel's heart ripped into 2 pieces when he saw Andrea crying. Nilapitan niya ang asawa at niyakap, dahilan para magulat si Andrea. "Miguel, I remember everything now. Panganganak na ako nun. Kasama ko si Pia. But when Clarissa came out, our baby, hindi ko siya nahawakan that time. Hindi ko siya nakita dahil may in-inject sila sa akin para bumigat ang katawan at pagdilat ko. Then Pia told me na ililigtas niya ang anak natin at hihingi ng tulong sa'yo pero pinalo nila si Pia sa ulo. Gusto ko sana siyang lapitan pero pinalo rin nila ako. That's why I'm in a coma for 1.5 months. Nagising na lang ako na walang maalala at nasa Cebu na. And doon nila ako sinasaktan. I'm sorry. Umalis ako na walang paliwanag. Iniwan kita nang hindi mo man lang alam. I'm sorry, Miguel." "Shh. Don't cry, my Andrea. I know you suffered a lot, and I understand that, love. We will take revenge to those people who hurt you. Don't cry. I hate seeing you like this, Andrea." Hinalikan siya sa noo ng asawa at binuhat bago lumabas ng bathroom. Kumuha ng towel si Miguel para punasan ang basang katawan ng asawa bago siya nito binihisan. "Did you remember everything?" Miguel asked. Bahagyang tumango si Andrea. "I feel useless as your wife, Miguel. Wala man lang akong nagawa." Miguel looked at her wife na nakayuko. Walang gustong gawin si Miguel ng oras na yun kundi halikan na ang kanyang asawa at iparamdam dito na wala itong dapat ikatakot. Hindi kaya ni Miguel na magalit sa asawa. Mahal na mahal niya si Andrea ng sobra at kaya niyang manakit para lang sa asawa. At ngayon na bumalik ang alaala ng asawa, dapat niya na ito kasama palagi. Gustong itama ni Miguel ang lahat. Ayaw niyang makita ang asawa na sinisisi ang sarili dahil sa mga nangyari. "Just rest, Andrea, and I'll clean the mess." Hinalikan niya ito sa noo at kinumutan niya ang asawa. "You're not mad at me?" Takang tanong ni Andrea sa kanya. "Nope, hindi ako nakaramdam ng galit sa iyo, love. I can't be mad at you, and do you think hindi ko malalaman ang totoo? Wife, you know me, and yes, I am. I am mad to the people who did this, who kept you away from me, at sa mga taong dahilan ng paghihirap mo." Coldness and serious baritone voice appeared. Hinaplos ni Andrea ang muka ng asawa na madilim at walang anumang emosyon ang nakikita sa muka nito. "Thank you, Miguel." At marahan niyang dinampian ng halik ang asawa. "Mommy!" Nakangising wika ni Clarissa habang patakbo itong lumapit kay Andrea. She smiled when she saw her beautiful daughter. Hindi alam ni Andrea kung ano ang mararamdaman niya, lalo na ngayon na malinaw na niyang nalaman na anak niya talaga si Clarissa. Nung nakaraan
ay tila mga imahe lamang ng nakaraan, pero ngayon ay alam na niya ang katotohanan. Anak niya talaga si Clarissa, ang nag-iisang prinsesa nila ni Miguel. "Mommy, let's play?" "Sure, baby." Seeing a little version of herself in Clarissa, walang paglagyan ang saya sa puso niya. Dati, hindi niya nahawakan ng anak, pero ngayon, yakap na niya at kalaro. Naglaro nga sila ng anak at buong araw silang magkasama at hindi alam ni Andrea kung saan nagpunta ang asawa niyang si Miguel. Miguel gritted his teeth when he saw the pictures of the people who hurt her wife 5 years ago. "Jay, find them one by one and bring them to me alive." Isang nakakatakot na boses ang umalingaw-ngaw sa opisina niya. "Yes, master." Umalis agad si Jay sa harap niya. Anger and no mercy showed in his face. Iisa-isahin niya ang mga taong nagpahirap sa asawa. Hindi niya papalagpasin to. He owns Andrea. Asawa niya na ang pinag-uusapan dito kaya dapat niya itong paghiganti sa mga taong hindi ito itinuring na tao. Kinuha niya ang phone sa bulsa at tinawagan ang private attorney niya. "Find Agnes Bagon at tapusin niyo siya." Napakaseryosong saad ni Miguel. Masama na akong masama, pero wala na sa isip niya yun dahil gusto niyang magbayad sila sa nagawa nila sa pamilya niya. "Sure, Mr. Aquino." Gusto ni Miguel na mawala sa landas niya ang mga tao na dahilan para matroma ang asawa niyang si Andrea. Nag-aalala siya para sa kanyang asawa. Ayaw niyang makita ang asawa na nahihirapan at ayaw niya itong nakikita na umiiyak. Huminga ng malalim si Miguel at pinakalma ang sarili. Pero dahil hindi mapakali si Miguel, ay umuwi siya sa mansyon para makita ang anak at ang asawa niya. Nakita ni Andrea ang pagpasok ni Miguel habang nakakunot ang noo nito na lumapit sa kanila ni Clarissa. Nagtaka ang dalaga. Magsasalita na sana siya nang yakapin siya ng mahigpit. Hindi na lang nagsalita ang dalaga at niyakap pabalik ang asawa. Halatang busy ito sa trabaho niya at ayaw niya makialam pa rito. Tahimik lang siya habang yakap niya si Miguel. At ilang sandali pa ay hindi na mapigilan ni Andrea na magsalita sa pagitan ng yakap nila. "Something wrong?" tanong niya sa asawa. "Nothing. I'm just missing you." Bulong nito, kaya hindi niya mapigilang matuwa. "You are mine, Andrea." Bulong nito sa tenga niya. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Andrea sa sinabi ng asawa niya. Sa tagal ng panahon, ngayon niya napatunayan na isa si Miguel sa mga lalaking dapat alagaan at protektahan sa lahat ng sakit. "I'm all yours, Miguel." Bulong ni Andrea sa asawa na humiwalay sa pagyakap sa kanya. "I love you, wife." Saka hinalikan siya ng lalaki sa labi. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain ng dinner. Hindi maipinta ang saya sa muka ni Andrea dahil kasama niya ang pamilya niya ngayon. Sa mga taon na naghihirap siya, alam niyang naghihirap din ang anak niya kahit kasama nito ang kakambal.